Ilang buwan na pala tayong hindi nag-uusap. Ayaw mo lang yata o ayaw mo na yata kasi. Sa sobrang pagka-busy mo, kahit konting segundong mag-reply ka lang sana sa pangungumusta ko, hindi mo kayang isingit sa schedule mo. Hindi ko naman maintindihan ang sarili ko kung saan ako naguguluhan. Kung sinisisi ko ba ang sarili ko dahil hinayaan kita sa eksperimentong hinihingi mo, o kung nauuwi na sa puot ang nararamdaman kong galit nang iwan mo ako at ipagpalit sa isang lalaking nakilala mo pa lang noon ng 1 linggo. Sinabi mo noon, you're just talking to the other guy kasi nape-pressure ka sa akin since pakiramdam mo gusto ko nang magpakasal. Nakita ko yung chat nyo at hindi ko minasama ang convo nyo dahil di naman in a romantic way. Sabi mo, tinetest mo lang yung sarili mo kung ako na ba talaga ang gusto mong final destination. Dahil it's going to be unfair pag nagpakasal na tayo tapos kaya mo palang ma-fall pa sa ibang tao. Confused ako noon, pero sinabi mo na normal sa inyong mga babae ang gawin yon. Kaya kahit hindi bukal sa loob ko, ibinigay ko yon, yung kasunod mong hiningi sa akin, which was espasyo. Pero wala kang sinabi o kahit man lang pasabi na iyong eksperimentong convo with another man at space na hinihingi mo, ang ending pala nun ay tuluyan mo ng paglayo. Sana naririnig mo tong sulat o message ko sa'yo ngayon. Main, kahit sana sagutin mo na lang yung huling 3 tanong ko na i-chat ko sa'yo. Mahal mo pa ba ako? Kahit konti. Kung basta mahal mo pa ako, kahit naman hindi naman kita pipilitin kung hindi ka pa handang magpakasal. Given this, tingin mo makakabalik pa tayo sa kung ano tayo before? Lastly, kahit masakit, gusto ko lang ng katotohanan mula sa'yo. Dapat na ba kitang i-let go? Naawa na rin kasi ako sa sarili ko. Wait, may frowny face pa yun. Yan po ay galing kay Kier na shinare niya mula sa kanyang notepad sa kanyang cellphone. Alam mo, Kier, naawa rin ako sa sarili mo. And please, I beg to disagree. Paki-scroll nga yung sinabi niya, ganyan kayo mga babae. Excuse me, huwag mo kaming idamay, May, na baka gusto mong makatikim sa akin. Sabi niya kasi, normal daw sa mga babae ang gawaing iyon. Na ano daw, mag-experiment kahit may jowa. Naku hindi I beg to disagree. Hindi lahat ng babae ay ganyan. Kapag ang isang babae, I speak for those who are loyal, okay? Kapag ang isang babae ay nasa isang relasyon, hindi na siya para maghanap pa ng iba o mag-experiment habang sila pa ni kuya jowa mo. Wag mo naman kaming idamay, Main. Pinaiinit mo ulo ko. Dapat nga happy Monday tayo ngayon. Wag mo kaming idamay na mga loyal, okay? And please, wag mong i-drag yung mga kababaihan na ganyan kaming mga babae. Hindi. Ikaw, ganyan ka. Yung karamihan, hindi. 'Di ba? Kasi hindi kami ganyan. Kapag ang isang babae loyal sa kanyang partner and she feels that merong something tong isa, it's either katulad niyan, leading to kasal na kayo. It's either you tell your partner, something's kinda wrong with me. Maybe this is what you call the 7-year itch. I think I seem to be liking somebody else. I'm so sorry. But can you just give me some space to sort this through? And then I'll get back to you. What happened with Maine is she didn't get back to Kier. 'Di ba? So, yun yung nangyari. Hindi na siya bumalik pa doon kay Kier. Talagang ginost na niya. The least that she could do sana man lang, no? Sinabi niya kay Kier,
Ayoko na, tama na. Mukhang mas gusto ko siya kaysa sa'yo. Masakit man pakinggan, at least binigyan mo ng closure yung tao. But then again, Kier, I guess, nung ginost ka niya, yun na talaga yung closure. Hindi nga lang verbal. 'Di ba? Naaawa ka sa sarili mo, ako rin naaawa sa'yo. Kasi hindi mo deserve si ate mo. Hindi niya actually deserve yung pagmamahal mo. Not all guys are ready and willing to settle down. Not all. Meron dyan, takot na takot magpakasal. Pero itong si Kier, wow. Di ba? Dito na naman tayo sa taxi cab theory ng Sex and the City. Di ba? Sabi nila kapag ready na mag-settle down ang isang lalaki, kahit ano pa yan, magse-settle down na yan. That's why men are like taxi cabs. Na biyahe, biyahe, biyahe. Pagkatapos bigla na lang iilaw, 'di ba? Available, 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 'di ba? Naka red light 'yon. Pero kapag may sumakay na, nakalagay na yung for hire, umilaw na. So yun na yun. So I think itong si Kier at si Maine hindi lang magkasundo no ng mga pananaw nila, baka hindi pa ready talaga si Maine na magpakasal. Pero dun sa questions ni Kier, may iniwan siyang a few questions, 'di ba? Na kung hindi ka ba, oo nga Maine, kung hindi ka pilitin ni Kier na magpakasal, baka naman nga masyadong mabilis, hindi ba? Kung hindi ka pipilitin ni Kier, babalik ka pa ba? Hindi rin kasi nakalagay kung ilang taon dun sa letter kung gaano sila katagal yung relationship nila. Basta ang nakalagay lang is isang buwan na silang hindi nag-uusap. Pero yun nga, kung sakali ba na hindi kanya kulitin, babalik ka pa ba nga ba? 'Di ba? Wala na ba talagang pag-ibig sa puso mo? By Jaya? Hindi ba? And yun nga, sana sagutin mo na lang siya sa chat kung mahal mo pa ba siya o kailangan na ba niyang mag-let go. Kasi nag-aantay siya. The least that you can do is reply, Maine. Whether it's a yes or no, I'm sure si Kier can handle it. Kasi nagtatanong na siya eh. Pero Kier, ito naman din. Pag lumipas na ang 3 buwan, pwedeng mag-move forward na po tayo. Kasi huwag ka magkaroon ng self-pity para sa sarili mo because somebody else out there deserves your love more than Maine does. That I can guarantee.